Mga kapatid, magandang gabi sa inyong lahat. Bago ko ipakita yung aking vlog ngayong araw na ito, ay pag-usapan muna natin itong tungkol sa hydrogen fuel cell. Pero bago ako magkwento sa inyo, in-import ko muna tong aking engineer. Next year, engineer na to, mechanical engineering. Ilang units ka na lang ba? 25. 25? 23. 23 units. So itong taon na to, tapos na yan. So magiging dalawa na engineer natin. Kaya lang, bakit ba inimport ako pa to? Kasi meron pong nagko-comments dyan sa vlog natin na ako daw po ay hindi naman talaga engineer. Totoo naman po yun, mekaniko lang po ako. Pero meron akong dalawang engineer at ito nga, kasama ko ngayon na mag-explain sa atin. Tutulungan niya akong mag-explain kung ano ba yung hydrogen fuel cell. Ang sabi po kasi nila, merong mga nag-comments dito na sabi niya, "Nako, wala yung electric vehicle. Mas maganda dyan yung hydrogen, yung ginamit ng Japan." O yan, sabi nila, yung ginamit ng Toyota, mas maganda yan. Yan ang hihintayin namin. Mas mura yan. Kahit saan nakukuha, sabing ganon. Okay mga kapatid, simulan natin. Hydrogen fuel cell. Ano po ba ang kaibahan nito doon sa baterya na ginagamit natin sa electric vehicle na mga lithium ion at saka yung sodium ion? Magkaiba sila? Magkaiba ba sila yung hydrogen fuel cell saka yung battery? Magkaiba po sila in terms of ano yung nagpapagana sa kanila. Pero pares naman din silang ang pinoproduce nila, electricity, para po mapagana yung electric motor na magpapaandar doon sa sasakyan. So ibig ko sabihin yung electric vehicle, pwedeng hydrogen fuel cell, pwedeng battery. Opo, pwede. Kasi ayun po yung hydrogen fuel cell. Ayun ang hydrogen, kumbaga yun po yung hydrogen car na tinatawag na nagpapaandar sa kanya, fuel cell na hydrogen ng energy source. So yung hydrogen fuel cell, iba yun doon sa hydrogen gas na ginamit ng Toyota. Magkaiba po yun. Magkaiba yun. Pero hindi na namin i-bring up yun kasi napakahabang talakayan nun. Kasi nga kahit si Toyota hindi pa tapos yan, yung project na yan. So yung hydrogen fuel cell na sinasabi namin, ito yung nakalagay, ito yung ginagamit na fuel nitong mga EV, ng mga electric vehicle, pati yung mga EV trucks na malalaki. Papakita namin sa inyo yan mamaya. So, hydrogen fuel cell, paano siya naging fuel dito sa mga electric vehicle? Hindi po siya talaga fuel. Pero, hindi po talaga siya, sabi nga, it's not a true fuel. Pero, ito po yung gagamitin mo, yung hydrogen gas na nanggagaling po, ay na makukuha po natin na i-compress. Yun ang gagamitin para mag-produce ng tinatawag na energy na magpo-produce ng direct current. Teka, masyado mo namang senior cut eh. Okay, umpisahan muna natin. Paano ba nakukuha yung hydrogen? Kung halimbawa, tayo lang dalawa, tayo mag-ama, mag-experiment tayo, paano natin makukuha yung hydrogen? Pwede makuha yung hydrogen sa paghiwalay po ng hydrogen molecules at oxygen molecules sa tubig. Paghiwalayin mo yun? Pwede natin paghiwalayin po yun. Ano yung tawag sa process na yun? Ang tawag po sa process na yun, pwede po natin gawin yun na paghiwalayin yung dalawa ngayon gamit electrolysis. Electrolysis? Pwede yun. Oo. So yung electrolysis, hinihit mo yung tubig, yung merong process yun. Opo. Tapos yung H2, hihiwalay naman yung O1. Yung O, opo, yung oxygen. Yung oxygen. Ay, oxygen, opo. Oxygen, hihiwalay yun. So yun yung electrolysis. Yung electrolysis. Okay, pero sabi nga, yun daw hydrogen, hindi, siya yung may pinakamababang density. Yung hydrogen. Pero gas siya, hydrogen gas. Hydrogen gas, H2. Opo. Sa table of element, pang ilan ba siya? Pinakauna. Pinakauna, ibig So, sabihin, ang molecular weight niya 1. 1 lang. Para sa oxygen na 16. 16. Opo. Yung lithium ion, nandito pa sa baba kaya nga L no? So lithium ion, saka sodium ion. Kaya yung lithium ion, mataas ang density niyan. Pero si hydrogen, siya yung may pinakamababang density. Ngayon, bakit ito naisipan na gawing fuel? Paano siya magiging fuel? Ano yung kinakailangang proseso para tumaas yung density niya? Yung tinatawag po na compression. Nagdadagdag tayo ng pressure. Paano mo gagawin yon? Ilang atmospheric pressure ang kailangan? Based po sa nababasa po natin na mga article, 700 ATM, napakataas. ATM, ano ba yung ATM? Atmospheric pressure. Oo, so i-compress mo siya. Kukompress mo po siya na above 700 atmospheric pressure. Para tumaas yung density niya. Yun nga lang, pag ikinompress mo siya sa sobrang taas ng pressure, kailangan nasa maganda siyang canister. Nasa matibay siyang tangke. Opo, kailangan. Kasi sobra highly combustible po ang hydrogen. Tsaka
sa sobrang lakas na pressure niya, kailangan mo po i-secure yun sa napakakapal na mga bakal. Ng mga bakal na tangke. Kaya pala yung mga hydrogen na sasakyan, tulad yung iba, meron na kasi lumabas, no, yung tulad yung sa Mercedes-Benz. Yung tangke talaga nila napakakapal. Makapal po talaga. Oo, capsule talaga. Mabigat yan, mabigat. Capsule. Oo. So ngayon, yung hydrogen na ano na yun, na na-compress na yun, paano naman siya magwo-work dito sa kotse? Ano naman yung susunod na stage? May tinatawag po na reverse electrolysis. I-reverse mo naman. I-reverse naman siya. Kung kanina po yung electrolysis para mapaghiwalay po natin, Oo. makuha natin yung yung hydrogen, Oo. mahiwalay natin siya sa water and oxygen molecule. Since meron na po kasi talaga tayong source ng hydrogen gas, ang kailangan naman po natin, gamitin yung hydrogen as fuel para makapag-produce tayo ng electricity. Paano? Nga po yung reverse electrolysis. Reverse electrolysis. Kasi kapag po ang hydrogen, nagkaroon po siya ng exposure sa oxygen, magkakaroon ng oxidation process. Nagpo-produce po pala siya ng hydrogen ions na positively charged tsaka electrons. Pero may kailangan ka doon sa reverse electrolysis na yun, kailangan mo ng cell membrane. Cell membrane. Kailangan mo ng cell. Yan ang pinaka magiging parang lugar po na sa magkakaroon ng reverse electrolysis. Reverse electrolysis. Kumbaga sa lithium ion, sa battery, kailangan mo ng battery. Opo. 'Di ba? Kailangan mo ng lithium, yung kung ano, cobalt, lahat 'yon, no, nandoon 'yon. Yun nga lang dito sa sa hydrogen fuel cell, kailangan mo ng platinum. Kung wala yung platinum, hindi mangyayari yung oxidation process. So ngayon, sige, nandoon na yung platinum. Meron kang anode at cathode. Meron kang cell membrane. Tsaka Tapos meron kang cathode. Okay. So ang trabaho ngayon ng platinum, i-oxidize niya yung hydrogen. Merong positively charged na electrons saka ions. From anode pupunta doon sa cathode. Magta-travel siyang ganon. Kasi nga ano yan ano na to yung reverse electrolysis. Pagtatagpuin niya ulit si hydrogen saka si oxygen. Kaya yung mga hydrogen, dalawang hydrogen na positive, papass through doon sa membrane, mimit ulit sila ni oxygen. Kaya yun nga yung sinasabi na ang byproducts nitong hydrogen fuel cell water lang, tubig. Yun yung lalabas dun sa tambucho mo. Pero wala nang tambucho, ewan ko kung anong klase yung ginawa nila doon sa kotse. Steam pa nga rin daw po ang lalabas doon. Kasi ang water, steam din pa. Ang steam, water din naman po. Steam din yun, yung water. Ngayon, yun nga, habang nag-oxidize, merong electrons na nagta-travel na ganon. Kaya itong dating positive na anode, itong dating positive na anode, dahil nag-travel dito yung H2, na-reverse yung polarity niya. Naging positive ngayon, yung cathode nagpunta rito. So ngayon, yun nga, nagta-travel yung electrons, yun yung energy. Yun yung energy, pero hindi mo pwedeng i-direct yan dun sa motor. Opo, syempre. Kasi ang napoproduce po kasi na energy po nung reverse electrolysis is DC current. DC. Opo, DC power. DC power. Opo, yung energy na produce niya. Ngayon, yung syempre, yung motor po na magpapaandar po sa mga electric vehicles, alternating current. So ngayon, yung isang cell membrane na yon, yung isang stock na cell membrane na yon, hindi naman kaya yon. Kumbaga sa isang baterya lang yon kung i-compare mo doon sa lithium ion. Kailangan mo ng maraming cell membrane. Kailangan mo maraming cells. So yun na yun. Kumbaga sa baterya, di ba? Pag bumili ka kasi ng baterya, yung mga ordinaryong baterya na nasa kotse mo, yung mga pagitan ng cells ang tawag dun Di ba? So yung mga nakalagay doon sa loob ng baterya ng cells yun. So ito, kailangan mo ng maraming cell membrane, yung cells na yan, para makapag-produce ka rin ng mataas na voltahe. Okay, so yun ngayon yung hydrogen fuel cell. So yung ilalabas ngayon RR na energy papasok sa inverter. So the more na marami yung energy na na-generate mo, mataas din yung i-output ng inverter. Yung mismong hydrogen fuel cells, tapos punta doon sa inverter, kaya na niyang paganahin yung motor mo. Pero yung mga malalaking trucks at yung mga high performance na mga sasakyan, yung mga racing car, ano nga yun? Yung Formula E. Formula E. Ayan. Yan yung ginagamit nila, hydrogen. Pati yung mga trucks na malalaki, lalong-lalo na si Volvo. At saka si Mercedes-Benz. Yung napakalaking truck ni Mercedes-Benz na talagang nag-haul ng ilang tonelada. Yun yung sinasabi nyo kasi, kaya ba ng mga malalaking
Yung daw mga electric vehicle, kaya daw ba yung ano? Actually, kaya. Yung kaya-kaya kasi nga Kaya. merong hydrogen fuel cell pero motor pa rin, hindi ICE, hindi internal combustion engine. Ang ino-operate nung hydrogen fuel cell na to ay yung pa ring mga electric motors. So mga kapatid, kahit nasabihin nyo pa na okay itong hydrogen or okay itong yung mga batteries na yan, electric EV pa rin siya, electric vehicle pa rin siya. Ngayon, ito na lang ang pag-uusapan natin, mga kapatid. Madali bang i-produce ang hydrogen? Kung halimbawa dito sa Pilipinas, sabi nyo kasi tubig lang eh, di ba? Tubig lang, electrolysis lang. Madali ba siyang i-produce? Madali ba siyang i-store? Yung tungkol sa efficiency, paano ba 'yon? Kasi kapag po nagkaroon tayo ng let's say na meron po tayo isang energy source. Diba yung hydrogen po? May components syempre po yan, meron temperature yan, may pressure yan, katulad nga po nung, di ba i-compress nga natin yung hydrogen gas eh. Halimbawa ganito. Dati kasi yung mga imbakan ng mga fuel, mga diesel, mga gasolina nandiyan sa pako. So ngayon, pinaalis sila doon. So ngayon, bakit ko sinasabi to? Kasi yung mga gasolina nila yon, ita-transfer mo yon sa bawat terminal, sa bawat station. 'Di ba? Kukuha ka doon sa imbakan, dadalhin mo sa bawat stations. So kung yung hydrogen, halimbawa, ang nagpo-produce nandiyan ulit sa Paco. Halimbawa lang, nandiyan sa Paco, Manila. Tapos dadalhin mo sa Bulacan yung hydrogen. Ano mangyayari ba? Una sa lahat po, ang hydrogen gas sumisingaw. Sumisingaw Sumisingaw okay. po 'yun. Kino-compress po natin siya ng napakataas, sabihin natin po ng 700 ATM, di ba? Sa bawat travel po no, nagkakaroon pa rin po ng energy transfer. So nagkakaroon po tayo ng energy losses sa pag-travel pa lang niya. At sabi nga po doon sa mga ibang articles na sumisingaw nga po ang hydrogen. Hydrogen kasi low density po siya eh. Oh, makikita mo talaga 'yun eh pagka Sumisingaw nasundan mo siya eh. yung tanker niya, merong gumaganon eh. Oh. Kasi kaya po ngayon, bawat layo po na tina-travel natin, nagbabawas tayo ng oxygen, ng hydrogen. Ng hydrogen. Doon sa loob ng tangke. So yung efficiency no, nababawasan din talaga. Po yun. Kapag ginamit natin siya ngayon as fuel, Hmm. mas mababawasan. Sabihin na po natin na malilesen na po yung gagamitin nating fuel. Kasi Yung fuel. Oh. na, yun nga po. Kaya siguro, tulad yung ginawa ng Toyota at pati yung ibang mga yung nagawa, pati si Hyundai gumawa niyan, meron silang hydrogen, nire-reheat siguro nila yon. Pwede. Hindi natin alam. Pero pwede kasi kailangan mabuo mulit yung mataas sa 700 na atmospheric pressure eh, para mag-work siya. So yung mga kapatid, ang hydrogen, gagawin, ipaprocess, tama? Ipaprocess, ita-transport, ilalagay sa malalaking tanks. Tangke. Pagkatapos, pagdating doon sa mga hydrogen station, yung magagas ka, di ba? Yun, may nozzle nga yun eh. Yung nozzle, pagka igaganon mo sa kotse mo, hindi pwede may singaw. Pag may singaw, hindi magkakarga. Automatic. Kaya pagka may singaw, hindi magkakarga. Bakit po? Ano ba siya? Highly combustible. Ano po ba? Sumasabog talaga. Sumasabog po talaga. Highly flammable siya. Highly flammable. Flammable ang hydrogen. Para din gasolina. Di ba? Ganun din. Pero ang problema dito sa hydrogen, mga kapatid, kaya mo bang mag-produce ng hydrogen itong Pilipinas? Mahirap po yun. Hindi mo kaya. Opo, kasi chemical process. Kung pagpipilian po na meron ka pa pong chemical process na gagawin na chemical reactions, mahirap. Kasi dito lumalabas ang 2 liters ng hydrogen sa US Yung 2 liters ng hydrogen doon, $1.5. $1.5 noon pa yon, yung 2 liters ng hydrogen. So magkano yon? 'Di ba? Ngayon, i-compare natin sa renewable energy, sa solar, or sabihin na natin yung kinukuha sa grid. Yung ating mga electric vehicle na ang ginagamit ay rechargeable battery. O yan nga yung mga EV natin. I-compare mo yung pag-harness ng energy. Ano mas mabilis? Hydrogen o itong battery? Ano mas mabilis? Ano mas madali? Mas madali po ngayon yung galing sa grid. Kasi ano na po siya, nandun na siya eh. Patuloy tayong nagpo-produce ng electricity doon sa mga power plants na yun. Power plants, oo. Hindi, unlike sa hydrogen, sabi nga po nila, pinaka-abundant na source ng hydrogen tubig pa. Tubig so, lang, ang dami pang gagawin na proseso. Kasi may chemical reactions nga lang yan eh. May chemical reactions din naman yan. Kaya lang, ang delikado rin po kasi talaga ang hydrogen. Ngayon, ang hydrogen talaga, the best yan na gamitin yan ng mga planta. Yung mga nagpo-produce ng energy, yan ang gamitin nila dun sa planta.
Doon na nila talaga ipoproduce yung hydrogen, tapos yung hydrogen na yon, yung mga fuel cells na yan or yung gas na yan, yun ang magpapatakbo ng ating mga generators. Ngayon mga kapatid, ang inaano lang namin dito sa ipinaliwanag namin sa inyo, totoo po yung hydrogen, tubig lang. Pero maraming chemical processes na gagamitin para ma-produce mo. Samantalang itong si battery, na kailangan mo ng lithium, kailangan mo ng sodium, yung technology kasi masyado nang lumawak eh. Tsaka kahit po sabihin na may process pa rin ng chemical, andito na siya eh. Kumbaga talagang abundant pa po yung resources natin ngayon ng battery. Ng battery, oo. Sa totoo lang, wala namang nagsabi nagkukulang ang lithium eh. Wala eh. Wala pa namang nagsabing bawas na yung sodium. Yung ongoing pa po na ginagawa ng China about dun sa sodium Sa sodium, ions, yung CATL. Yung lithium phosphate. Lahat naman gamit nila yan at hindi na nga po sumasabog. So kung meron mang mga negative effects, yung mga battery na yan, nare-refine nila yan. Masusolusyonan po. Nasusolusyonan nila yan as time goes by. Pero yung dito sa hydrogen, yan na po yun eh. Hydrogen, electrolysis, ilalagay mo sa tank, i-compress mo, tapos pawawalan mo ulit, dadalin mo sa reverse electrolysis, tapos magpo-produce ka ng energy. Tapos lalagay mo sa doon na nga, gagamitin mo na sa EV mo. Doon sa electric motor, sa gamit yung inverters. Ganon din naman yung dito sa EV naman na gamit ang baterya. Yun nga lang, mas madali. Mas madali siya sa ngayon. Oo. Talaga mas madali po siya ngayon. Oo, mas madali. Ang kailangan dito, mabilis tayo eh. Hindi naman yung patatagalin mo pa. Hydrogen, siguro pagdating ng panahon, baka mag-evolve pa tayo, maayos pa Hindi nga po hindi malabo. Walang malabo. Maayos pa ni Japan. Pero mga kapatid, ito po ang last bago ko putulin, yung ice. Kung gagamitin mo man yung hydrogen at magkakaroon pa rin ng combustion, meron pa rin emission. Meron pa rin emission na masasabi nating hindi siya totally environment friendly kasi meron pa rin nitrogen oxide. Dahil kapag meron kang hinihit na bagay, ano nangyayari? Nagkakaroon po ng combustion. Anong nagiging effect? Nagkakaroon yan ng yung sobrang init talaga. Tawag dito. Nitrous. Opo, nagpo-produce siya ng chemical reactions na maghiwalay lahat ng nilalaman niya na chemical sa loob. Na elements doon sa loob. So nagkakaroon sila ng combination ng elements na may nitrogen. So pag nagkaroon po sila ng reaction na magpo-produce po nun, ang maipoproduce nila, nitrogen oxide. Nitrogen oxide pa rin. So maghahalo sila eh. Meron pa rin. Meron pa rin po. Number 1, Mercedes-Benz Gen H2. Hydrogen. Yan po ang gamit ng mga malalaking hauling trucks na EV. EV pa rin siya. Opo, EV pa rin siya, electric vehicle. Pero mas marami yung gumagamit ng batteries. Kaya lang, ang nag-number 1 po talaga, doon sa mga hauling trucks na yan, na EVs, Mercedes-Benz, ang gamit, hydrogen. Pero, meron pa rin siyang battery. Kasi po, pag talagang kailangan na nila, yung malakas na energy at power, ang nagpo-provide pa rin yung rechargeable energy. Yung lithium ion pa rin. Ganun po. Kaya, silang dalawa, magkasama pa rin, karamihan, kadalasan. Parang normal lang po na ginagawa po sa power plants, yung dual cycle. Ginagamitan ng diesel, ginagamitan din ng gasoline. Pinagsasabay. Kumbaga wala na po kasing pwede talaga po silang pagsamahin para mas makapag-produce ng mas malaking energy. Pero ito, mechanical engineering to, ang focus niya ngayon doon sa mga sa planta, di ba? Opo, power plants. Puro planta. Kaya alam niya na ngayon lahat ng planta natin ay hindi pa talaga environment friendly. Hindi po talaga. Wala pa. Meron pa tayong coal, no? May coal pa rin po. At ayun ang pinakamataas ang emission talaga. Yun nga eh. Kaya nga, di ba, sabi nga natin, yun naman ang pinag-aaralan nila mga kapatid. So, siguro, by that time na mag-evolve na tong technology na to, mga kapatid, kayong mga Pinoy, yung mga magagaling tulad nito mga bata pa, gumawa kayo ng paraan para makapag-produce tayo ng hydrogen na dito na hindi na tayo hahanap ng teknolohiya sa iba. Kasi daming tubig dito sa Pilipinas. Kapag nga umulan, bumabaha na tayo eh. Di ba? Kailangan ma-harness nyo yan, yung paggawa niyan, dito sa Pilipinas, makapag-produce tayo. Kasi, ewan ko, yung, naano kasi tayo nung itong mga companies na nagbebenta ng oil ng mga fuels Parang binulag ka hindi, wag mong alamin yan.
Huwag ka magano diyan sa hydrogen. Huwag ka magano diyan sa energy na galing sa solar. Kasi nga nakadepende tayo sa fossil fuels. Dependent tayo. May napapansin ka ba? Meron ka bang napapansin na kahit ads man lang or sa mga schools or sa na tinuturuan na dito kayo, aralin nyo nga ito, aralin nyo nga yan, aralin nyo nga yan. Meron ba? Actually, sa totoo lang po, marami. Hindi, yung ito ipinupush kayo na ano? Sa ngayon po, Sa ngayon? sa Pilipinas, Oo. kahit sa may kung hindi mo po focus, hindi. Hindi, Hindi di ba? mo po siya focus. Pero Oo. kung halimbawa, isa kang halimbawa po na aspiring engineer talaga po na gusto po makakuha ng panibagong technology, maghahanap ka lang talaga. Kumbaga po, marami naman sila, kaya lang hindi na-advertise. So ito wag magagalit sa akin ng DOST. Ang dami nating magagaling na estudyante. Bakit hindi nyo i-push dito? Department of Science and Technology. Di ba? I-push nyo dyan. Mga estudyante, mga engineering dyan. Ito, tutukan nyo to, tutukan nyo yan. Tutukan nyo yung paggawa ng mga batteries na yan. Tutukan nyo itong hydrogen fuel cells na yan. Kung noon pa lang nagawa natin yan, para tayong nasa US at nasa Germany, meron tayong mga H2 gas station. 'Di ba? H2 fuel station. H2 kasi yung hydrogen. Dito wala talaga. Pero kung meron tayo sariling atin, ang daming tubig diyan. Kailangan mo lang ng electrolysis. O ano pa mga kailangan? Tangke. Ang dami kayang-kaya natin gumawa niyan. Ano pa? Marine engineering, mechanical engineering. Yun lang, DOST, parang awa dyan na. Sayang yung mga bata, kasi kami wala na eh. Ilang taon na lang kami. Pero itong mga batang to, baka magkaanak pa to ng katulad din nilang masisipag mag-aaral. Sana i-push nyo dito. Hydrogen fuel cell at saka itong paggawa ng mga lithium-ion batteries na yan, yung mga rechargeable batteries na yan na ginagamit sa electric vehicle. Hindi lang po sa electric vehicle. Kasi pag nakagawa tayo ng mga hydrogen na generation ng energy, yung nagge-generate ng energy, mababawasan ang singil sa atin ng Meralco. 'Di ba? Kasi kayo na yung gagawa, hindi ka nabibili ng langis sa ibang bansa eh. Hindi ka na magco-coal power plant, yung hydrogen na lahat mismo. Kung tayo mismo gagawa, mababa ang singil sa kuryente. Mga kapatid, sa susunod na pagkikita natin, wala yata tayo matetesting na marireview na hydrogen cars dito. Wala pa eh, no? So sa susunod ng pagkikita natin, may tawag na po sa atin para mag-test drive ng isang electric vehicle. So inaayos na lang namin yung schedule natin. Ite-test drive natin para malaman natin kung okay ba. Baka mamaya hindi okay eh. Promote tayo ng electric vehicle, di naman pala okay. So kailangan ma-test drive natin. So yan mga kapatid, maraming salamat po sa inyong lahat. Ito mga kapatid. Ito yung Grand Starex na sa halip na i-overhaul namin itong kanyang transmission, automatic transmission. Nag-advise na lang kami na palitan namin ng surplus. Kasi meron naman tayong nakukuhanan ng matinong surplus eh. Diba? Kay Miss Rosario, diyan po sa Laguna Street, sa Manila, sa Santa Cruz. So ito, pinaiinit mo na to. Tapos, anong gagawin? Road test, sir. Pero road test po. Road test. Pinapa-under na namin itong Starex na to. At anytime soon, kapag okay na to, within the day, i-release na namin. Dahil kailangan ng may-ari. Kasi po, sa overhaul ng transmission, aabot din ng mga 30,000 yung magagastos niya eh. Yung bili naman itong transmission ito, hindi naman din ganun kamahal. Ang kagandahan lang, may warranty. Yun po yung inisip ko dito na mas favorable po ito doon sa may-ari. May warranty naman. At saka sigurado na mga maganda pa yung transmission na to dahil nga ito ay nanggagaling talaga sa Korea. Kapag po nagpaparating, ito nga si Miss Rosario. Sa halip na i-overhaul ko yung transmission, medyo matagal at mahal din kasi ang rebuilding kit nitong mga ganitong klaseng transmission ng Starex. Hindi katulad ng mga old model. Simple lang. Pero ito kasi medyo mahal ang kanyang rebuilding kit. Saka sira na rin yung mga solenoid, pati yung speed sensor. So kung bibilangin namin yung mga piyesang bibilin outside doon sa rebuilding kit, parang mas magiging mahal pa yung magagastos niya compare doon sa bibili at magpapalit na lang po kami ng transmission.
So ito po mga kapatid, hindi na po ako nakipag-transact. Ipinakilala ko siya kay Miss Rup Rosario, o Miss Rupa, yung may-ari nito, at sila na mismo yung nag-transact. Wala po akong kinita dito ha. Hindi po tayo ganyan. Basta ang importante, kayo mag-transact, tiwala naman tayo doon sa supplier. Labor na lang kami sa pagkabit at pagbaba, pull down, saka install. Tapos, siyempre, kami na magpapatino nito. Ngayon, kung magka-problema, okay. Nandyan lang po si Miss Rup Rosario, papalitan natin yan, mga kapatid. Bago dumilim, bago maglabasan yung mga nahahati ang katawan. Ito, ano ba tong sasakyan na to? Nissan Patrol. Nissan Safari. Nasa pare ba to? Oo, ito ba yung straight 6? Straight 6. Straight 6, inline 6, 6 cylinder. Ang problema daw nito, Chip, ayan, tingnan mo, bago na yung filter niya, no? Hindi ito makaabante. So, ang ginagawa niya, tinataas niya yung minor. Kasi pag mababa yung minor, namamatay. O talagang walang power. Sa laki nung sasakyan na to, 6 cylinder, kapag walang nagsusupply ng krudo doon sa 6 na piston, ano mangyayari? Mamamatay nga. Ha? Mamamatay nga. Mamamatay. Hina. Pero kaya na tinesting namin to, namamatay talaga. Tapos pag binomba mo, aandar na naman. Andar na naman. So kinakapos ng crudo yung injection pump. So, yung pump talaga. Kasi ang trabaho niya, pump eh. Pump nga, umihigop, may bomba nga sa Umihigop, loob. oo. Hindi kulang sa bomba, baka may singaw. Yung injection pump. Injection pump. Ito, ano ba to? Inline o rotary? Rotary. Rotary. Rotary 6 cylinder. Kayang-kaya. Kayang-kaya. Sigurado ah. Oo. Mga kapatid, kasi bago dumilim eh. Ito, sige, kaya. ipapakita rin ni Chip sa inyo to kung paano i-overhaul itong rotary injection pump. So doon sa mga nag-aaral-aral dyan ha. Kung gusto nyo pumunta rito, yung mga gustong manood ng overhaul ni Chip, magdala lang kayo ng merienda, okay na. Yung mga estudyante dyan, magdala lang kayo ng merienda. Si Chip, gusto lang yan, kaping barako. Yung mga estudyante, gusto nyong manood ng overhaul ng injection pump, pupunta lang po kayo dito, mga kapatid. Okay. Ito ang presidential security SUV noon eh. O ngayon, tetestingin namin ni Kuna to. Kung Starix, sasama ako mag-testing. Ito yung pinalitan ng transmission. Sama ako sa ikot. Automatic transmission. Ayan. Yung normal na driving lang kasi biro mo sa laki ng kaha ng Starix, no? Kaya napepersa yung yung transmission. Lalo na kung medyo hindi nga marunong gumamit yung magdadrive. Ayan, maya alta po kami. Sige, normal lang na driving. Kumakambyo na, 1.5 kumakambyo. 1,500 kumakambyo siya. So yan yung econo mode niya. Hindi yan naka-power, no? Yan, normal. 1,500 kumakambyo na. Hindi naman tayo magkakapi dyan sa Dear Joe, ha? Kuna, tattoo ba yan? Hindi, grasa, grasa po yan, mga kapatid. Sige, overtake ka mo nga. Pakita mo lang konti. Overtake kami. Nakaka-overtake na dati. Hindi ba ka-overtake to eh. Wala sir, hanggang 20 lang takbo nito. Hanggang 20 lang eh. Ngayon nakaka-overtake na. Ayan mga kapatid. Saka maganda rin po siyang yung kickdown niya. Tama-tama lang. Yung kickdown. Oo. Sakto-sakto. Yan ito mga kapatid, Dear Joe. Ang may-ari po niyan si Senator Villar. Yan. Pabalik na kami kahit maiksi lang yung travel namin para matesting itong Starix. Normal na po yung takbo niya. Kasi alam naman natin kapag talagang may problema ang isang transmission, doon pa lang sa parking malalaman mo na galit na yung makina, hindi pa makaabante. Ayun, may problema yon. So ito, normal na normal. Ang ganda niyang manakbo. Ayan, So balik na kami sa shop. Madilim na eh. Madilim na.